Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Mga kapaa, huwag niyong kalimutan itaas ang inyong volume upang marinig ang ating diskusyon sa video na ito. At tunghayan hanggang dulo dahil maganda na ito ay inyong marinig. Bago tayo magumpisa, intro please. At ayun na nga, dahil natapos na ang aking intro, ay ating tatalakayin na magiging diskusyon para sa araw na ito. Ang pag-uusapan natin ay patungkol sa mahalagang papel ng edukasyon sa pagtaguyod ng gender equality, kaya inaasahan ko kayo ay makinig, kaya mga kapaa, makinig kayo ng mahusay at tayo mag-uumpisa na. Ang edukasyon ay isang makapangyarihang instrumento na pagpapabuti sa buhay at pag-unlad ng isang buhay ng tao. May malaking papel ito sa pagtutok ng issue ng gender equality sa pamamagitan ng tamang edukasyon. Nagiging posible ang pagbago at ng mga pananaw at tradisyon na kaisipan na nagiging hadlang sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Ang pagtutok sa gender equality sa mga sistemang edukasyon ay hindi lamang isa sa hakbang tungo sa nakatarungang pantay-pantay na lipunan, kundi isang mahalagang bahagi rin sa pagbuo ng mas inklusibong komunidad. Una, ang edukasyon ay nagiging pangunahing sandata upang mapagtanto ng mga kabataan ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian sa paaralan. Nakikita ng mga mag-aaral ang mga batayang prinsipyo ng karapatang pantao, kabilang ng karapatan ng bawat isa anuman kanilang kasarian sa pamamagitan ng mga aralin na may mga kinalaman sa mga kasaysayan, mga kwento ng matagumpay na kababaihan at mga pagtalakay sa gender stereotypes. Natututo ang mga estudyante na hindi base sa kasarian ang kakayahan ng isang tao. Pangalawa naman, sa pamamagitan ng edukasyon, nabibigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan at kalalakihan na mas maunawaan ang kanilang mga kasarian at mga pagkakataon sa buhay. Halimbawa, ang mga batang babae na may access sa edukasyon ay malamang na magkakaroon ng mas mataas na antas ang mas mataas na antas ng kabuhayan, mas magandang kalusugan at mas aktibong papel sa kinilang na komunidad. Ang mga batang lalaki naman ay sa pamamagitan ng edukasyon tungkol sa gender equality ay natututo ring magpakita ng respeto at pagpapahalaga sa mga kababaihan, pati na rin ang pagtanggap sa pagkakaiba ng mga kasarian. Bukod dito, ang mga guro at iba pang mga tagapagturo ay malaking papel sa pagbibigay ng tamang kaalaman at pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng gender equality. Kung ang mga guro ay nagtuturo at nagpapakita ng mga positibong halimbawa sa pagtanggap at pagrespeto sa lahat ng kasarian, magkakaroon tayo ng mas malalim na epekto sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga pagsasanay at workshops. Ang mga guro ay maaaring maging mas sensitibo sa mga issue ng gender discrimination at magtaguyod ng isang kapaligiran hindi pumapayag sa anumang uri ng pang-aabuso at hindi pagkakapantay-pantay. At ang edukasyon ay hindi lamang limitado sa mga silid-aralan, sa mga pagdiriwang ng mga araw tulad ng mga International Women's Day at iba pang mga kampanya tungkol sa gender equality. Ang mga paaralan at ang mga organisasyon ay hindi pagkakataon sa magsagawa ng mga aktibidad na magsusulubong sa mga malalalim
malalalim na pangunawa sa mga issue ng gender. Ang mga aktibidad na ito ay makakatulong sa mga pagpapalaganap ng kaalaman at pag-angat sa mga kamalayan, hindi hingil ng mga kasarian. Pati na rin ang pag-iwas sa mga diskriminasyon at stereotypes na nagiging balakid sa mga kabataan. At sa huli, ang edukasyon ay may kahayag ang takbo ng takbo ng lipunan patungo sa pantay-pantay na inaharap kapag ang bawat isa ay anuman ang kasarian ay nagbigay ng pantay-pantay na pagkakataon at pagkatuto sa trabaho at pagpapahayag ng nagiging makatarungan at mga produktibo ang ating komunidad. Ang mga kabataan ng nagiging leader ng mga inaharap ay malaking papel sa pagbabago sa nakasanayang kultura at norms. Norms na nagiging hadlang sa gender equality sa pamamagitan ng edukasyon, maaari silang maging mga tagapagtanggol ng karapatan ng lahat at magsusulong sa isang lipunan kung saan bawat isa ay may pagkakataon na magtagumpay ng walang pagtingin sa kanilang kasarian. Ayun mga kapaa, bago natin tapusin ang video na to, naintindihan nyo ba ang pinapadibatig sa inyo ng aking diskusyon? Kung meron kayong komento, lagay nyo naman sa ibaba. Tignan natin kung kung kasang-ayon ang tingin nyo sa aking diskusyon, at kung hindi, bigyan nyo naman ako ng rason. Yun lang, maraming salamat, hanggang sa susunod.